At pinagsasamantalahan ngayon ng mga Amerika yung pagkakadawit ni Lisa Marcos doon sa pagkamatay ni Tantoco para sabihin, pag hindi ka sumunod, sugi ka sa pwesto. I mean, with all due respect, no, sa lahat, sa pagiging presidente nung partido o vice-presidente at pag-upo bilang congresswoman o congressman, hindi mo na kinakailangan maging matalinong tao, di ba? Na, syempre, mas pabor sa'yo maging congressman ka, di ba? Oo. Ganun ho ba yun? I mean, tinanggap na lang ho natin yun na wala na hong pag-question pa sa mga taong ito na para namang sa iba, ang hirap paniwalaan. Okay, ayan na nga no, si Ted Filon ay medyo emotional doon kasi po hindi po kapani-paniwala itong pagpasok ni Yeda Romualdez. Ito yung asawa ni Martin Romualdez no na ay nako, congressman pa rin for the fourth time. I think sa sa pagkakaalam ko, this is the first time may isang kongresista na pang-apat na termino na congresswoman. Diyos ko Lord! Ganyan na ba sila kagahaman sa kapangyarihan itong mga Romualdez na ito? I-explain natin yan yung patungkol dyan kay Yeda Romualdez. Bakit siya nakapasok bilang the fourth term niya bilang congresswoman? May nilabag ba dito na batas o kinampihan lang ba ito ni Garcia? Dahil alam naman natin na itong si Garcia ay dating attorney o lawyer ni Bongbong Marcos. Ganyan na ba ang COMELEC bias? So alamin natin ang buong istorya niya patungkol dyan. Bakit nakapasok yung asawa ni Martin Romualdez? O si Abante nakapasok rin, di ba? O na-disqualify yung kanyang kalaban. Lahat na lang sila pabor sa kanila. Basta kaalyado ka ng administrasyon ngayon, pasok ka sa banga. O, di ba? At heto, pag-usapan na natin si Attorney Harry Roque sa kanyang vlog ay nag-comment siya patungkol dito kay Presidente Marcos Jr. sa kanyang pagbisita raw dito sa Amerika, sa Washington DC, na in-invite ni Trump. Nasaan yung invitation? Kung talagang in-invite ka sa Amerika, no, magpakita ka ng invitation. Yan ang sabi ni VP Sara. Kasi po, nabanggit po dito ni Attorney Harry Roque na itong si Bongbong Marcos, wala na. Sunod-sunuran pa rin sa Amerika. Sunod-sunuran. Diba? At yan naman talaga ay paborito ng Amerika. Okay? So, yun ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Pero guys, bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? O, sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so unahin muna natin itong kay Attorney Harry Roque magaling. Maganda yung kanyang reaction dito ni Attorney Harry Roque. Kasi po, itong type of president na si Bongbong Marcos, no? Sip-sip, di ba? Ewan ko na lang kung bukas ano ang pag-uusapan nila ni Trump. Okay? Kasi sa simulat sa poll, magkaiba talaga yung prinsipyo ni Donald Trump at yung dating presidente na si Joe Biden. Okay? So,
tingnan lang natin. No? Ito, Attorney Harry Roque, pasok. And yet, lahat ito nangyayari dahil kinakailangan ni Marcos Jr. ng suporta dahil alam ng tao, bangag siya at hindi na dapat maging presidente. Ewan ko na lang. Oh. Pagkasabihin ni Donald Trump, bangag ka ba? Pwede magpa-hair follicle test ka? Hindi, para sigurado, di ba? Kasi kilala naman natin itong si Donald Trump na para rin itong si former President Duterte. He hates drugs. Alam naman natin, talagang patuloy na maghihimasok ang Amerikano sa ating mga gobyerno rito dahil tayo ay kaisa-isang colony ng Amerika. At hindi papayag ang Amerika na mawala tayo sa kanyang sphere of influence. Kaya Pilipino, gumising na kayo. Ang inyong antas ng kabuhayan nakasalalay sa inyong mga sarili, hindi sa mga dayuhan. Correct. Ang mga dayuhan, susuporta yan sa mga walang silbing mga presidente dahil yung presidente yon itataguyod ang kanilang pang-national na interest, Correct. access to our territory para girahin ang mga wala naman tayong problemang mga bansa gaya ng China. Yan ang aking komentaryo rin kay Gibo, di ba? Itong si Gibo, kung akala mo kaya niya yung China, alam mo Gibo, maganda yung ginagawa mo na nagpapakita ka ng ako ay matapang. Dapat ang akin ay akin. Yung West Philippine Sea, atin yan. Oh, okay yan Gibo. Pero you could have talked with Bongbong Marcos na ibahin nyo naman yung strategy ninyo. Kasi ang China, kapag gaganyan ninyo, hindi yan aatras sa laban. Okay? So, ewan ko na lang kung plastikan lang yung ginagawa ninyo para sasabihin ng taong bayan, matatapang yan si Bongbong Marcos. Matapang yan si Gibo kasi lumaban siya eh. But look at what happened now. Hindi na nga makapagpangisda yung mga fisherman natin dyan dahil sa init ng tensyon ng China at ang Pilipinas. So ngayon naman, no, na si Bongbong Marcos ay nandun ngayon sa Amerika, ewan ko na lang kung ano ang mga changes dito na pagbabago ng dalawang leader na ito. Okay? Let us see what will be the outcome. At merkado natin at nangyayari na nga ngayon. Bagamat dinideny ng DTI. Pero ano ngayon ang pinag-uusapan nila sa Amerika? Sige, bebenta namin ang aming bansa, ang aming soberenya, ang aming tanging yaman, kapalit ng inyong suporta para wag sipain sa pwesto ang Marcos Jr. gaya ng nangyari sa kanyang ama na sinuka ng taong bayan. Tama. Sa tingin ko, si Bongbong Marcos dito, magpasipsip talaga siya. Di ba? Kasi kung i-analyze mo dito sa Pilipinas, isinusuka na siya ng taong bayan eh. Ayaw na nga ng taong bayan na siya pa ang presidente. Pero wala tayong magawa dahil kailangang tapusin ang kanyang termino. Di ba? So, etong move niya na pumunta siya sa Amerika at nakipag-usap dito kay Trump, alam ko na naghahanap ng kakampi. Di ba? Sana naman Donald Trump at Bongbong Marcos mapag-usapan nyo rin ang tungkol kay Duterte. Kasi kaibigan yan si Duterte at si Trump eh. Good luck na lang sa iyo, Bongbong Marcos. Yan ang katotohanan. At pinagsasamantalahan ngayon ng mga Amerika yung pagkakadawit ni Lisa Marcos doon sa pagkamatay ni Tantoco. Hala! Attorney Harry Roque, kaya ba si F.A. Liza hindi niya sinamahan si PBBM? I smell something. Tatanong lang tayo ha. F.A. Liza, bakit hindi ka sumama kay Bangag? Anong nangyari? May nakita pa nga akong video kanina eh. Sinabihan siya ng isang netizen, "Oy,
First Lady, bakit ka nandito ngayon? Ano raw yun eh, namimigay sila ng relief goods sa mga nasalanta ng bagyo o nasunugan ba yun? Sinabihan siya, ay, akala namin nasa US ka. Napahiya siya dun eh. Oh, kumalat yan ngayon sa Facebook eh. Sinabihan siya, akala namin na nasa Amerika ka. Ba't ka nandito? Umiiwas si F. Eliza doon eh. Para sabihin, pag hindi ka sumunod, Tsugi ka. tsugi ka sa pwesto. F. Eliza, bakit ka kasi hindi pumunta doon? Natatakot ka ba? Anong ikinatakot mo doon? Ha? Nagtatanong lang kami. Ako ang pinagdadasal ka na lang. Sana umiral naman ang pagkakaibigan ni Trump at ni Tatay Digong. Correct. At maski ang Amerikano ay talagang magdidikta sa Pilipinas, sana isama na niya sa dikta na gawin ang lahat para mapauwi si Tatay Digong. Correct. Kasi ang pagpunta ni Bongbong Marcos ngayon sa Amerika, didiktahan niya ng mga leaders, didiktahan niya ni Trump na ito yung gawin mo, Bongbong Marcos ha. Kaalyado tayo pero ito yung gawin mo. Pero we are hoping and praying na sasabihin rin ni Donald Trump, the President of America, na iuwi mo si Tatay Digong. Biktima lang yan sa pamumulitika. Di ba? I am hoping na itong si Donald Trump ay tutulungan niya si Tatay Digong. Pero, nasa isip ko rin, no, na baka hindi rin mangingialam si President Donald Trump sa away politika. Yun rin ang iniisip ko. But who knows, no? Kasi prangka itong si Donald Trump eh. Dahil talaga namang ang nag-surrender kay Tatay Digong ay si Marcos. Siya ang gumawa ng paraan para ibalik si Tatay Digong. At And remember, sana naman mapag-usapan rin ni Trump at ni Marcos itong tungkol sa ICC. And we all know na itong si President Donald Trump, meron na siyang negatibong komento dyan sa mga taga-ICC. Hindi kagaya nitong si Bangag na hanggang ngayon, sabi walang jurisdiction ng ICC pero sila mismo ang naghati doon sa ICC. Sus! Mga tanga. nga. Dahil ito namang patawag. Ito makikita mo talaga dito sa mga... Hindi nila kaya si Duterte eh. Nang sila-sila lang eh. Hindi nila kayang kalabanin si Duterte dito sa Pilipinas ng harap-harapan. Away politika. Hindi nila kaya. Kaya ginamit rin nila ang ICC. Sus! Huwag si BP kay Marcos Jr. ay hindi imbitasyon, kundi summons. Ayon sa gusto mo, pumunta ka rito, halika rito. Bilang aking alipin, pumunta ka rito. Isama na sana sa dikta ng amo sa kanyang alipin, si Tatay Digong. At ako naman. Imagine that one. That gesture alone, na ikaw yung pumunta sa Amerika, ikaw yung pumunta eh. Alipin ka. Yung kay Tatay Digong, si Trump ang pumunta sa Pilipinas, di ba? Alam mo ako, hindi ako ideolog, hindi ako komunista. Ako'y nagmamahal na Pilipino. At kung ang kapalit ng lahat yan ay pagbabalik ni Tatay Digo, kahit papano, siguro tatanggapin ko ang realidad. Pero hindi naman po pwedeng wala tayo kahit anong benepisyo. Gumawa ng paraan ngayon yung Marcos Jr. na yan, bawiin niya yung sinurrender niya sa ICC. Although sa tingin ko, wala nang pamamaraan. Pero at least, sana, dahil magdidikta naman ng mga Amerikano, isama na sa dikta ni Trump, hey, huy, Marcos Jr., kung gusto mong suportahan kita, itigil mo yang pag-cooperate, pagtutulungan sa ICC. Dahil galit ako sa ICC. Siguro, mas magiging katanggap-tanggap pa ang mga dikta ng Amerika sa akin kung at least magsasalita ng ganyan si Trump. Sana nga po. Pero abangan natin ang susunod na kabanata kasi hanggang ngayon, minomonitor ko, hindi pa nagkikita si Trump at si Marcos Jr. Correct. Wala. Natawa nga ako eh. Kasi akala ko na pagdating doon sa Amerika,
susunduin siya ni President Trump. Wala naman. Pagdating doon, the first day, nag-meeting sila, hindi naman si Trump ang kaharap niya. Di ba? Ano ibig sabihin doon? That means to say, ako this is my own opinion analysis. Sa tingin ko, mukhang hindi excited si Trump makipagkita kay Bongbong Marcos. Kasi kung excited ka, no? Sa eroplano pa lang, pagdating mo, sinalubong ka na, di ba? Kagaya ng ibang mga presidente. Kung excited na makita si Bongbong Marcos, dapat on the first meeting, importante yung meeting na yun kasi ang pinag-usapan doon, West Philippine Sea o yung sa China, yung patungkol doon. Wala Di pa rin siya. Di pa rin niya, di pa rin siya sinipot sa meeting Sa official schedule. At ang sabi ko nga, hindi naman ito imbitasyon, ito ay summons. So sa tingin ko naman, haharapin siya ni Trump at ibibigay ang dikta sa kanya. In the same way, nadidiktahan niya si Zelensky ng Ukraine. Remember what happened kung paano ginisa ni Trump itong si Zelensky? Parang gumanon si Zelensky, nalumoy Ano kayang mangyari kay Bongbong Marcos? Pumalag naman si Zelensky. Ako si Zelensky, nababalita user din niya ng cocaine. Pero kahit papano, hinangaan ko siya nung talaga siya ay nagsabing hindi palibasa ikaw ang pinakamalakas na bansa, susundin kita kaagad, no? Bagamat si Zelensky, ibibigay niya yung kanyang mga rare earth metals. Gaya ng, doon sa dokumento na linabas ni Ana Malindoy, isang respetadong akademiko, pati ang ating nickel, cobalt, bibigay natin at iron sa Amerika. Iyan ay mga rare earth metals din. Ang nickel ngayon, napaka-importante pagdating sa baterya para sa electronic vehicles. At alam natin na isa tayo sa pinakamalaking bansa na nag-export niyan at kabahagi sa binibigay natin sa Amerika ngayon, unlimited supply of our nickel. Sino maapektuhan? China at Japan kasi sila yung pinakamalaking inaangkat sa atin na pinagkapirahan ni Gibutidoro dahil yung kanyang kumpanya, ang Sagittarius, isa sa pinakamalaking nag-export ng nickel sa bansang China. Grabe. Kaya nga yung mga gayang, mga amboy gaya ni Gibutidoro. Kaya pala, dikit ng dikit, di ba? Ay dako, hindi lang sila dayuhan dahil taga Malta pala siya, sasabihin na ang kalaban ay China, pero nagpayaman naman sa kanya, China rin. Correct. Diba? Ilang utang na loob. Kung sino nagpayaman sa kanya, tinarato pa niya ngayong kalaban. Inaway niya ang China, di ba? Itong si Gibo. Pero yung negosyo niya, China ang nagpayaman sa kanya. Ay, nakakatawa talaga. Ban? Ano ba yan? Hello? Anyway, tumataas na po ang BP ko. Titigil na ako. At mas mahaba na itong ating live ngayon compared sa karaniwan nating live. Pero ang leksyon, Pilipinas, gumising na kayo. Kung ang inyong Bongbong Marcos, ikaw unang gumising. Gibo Chidoro, ikaw masunod. Presidente, hindi man lang maibsan ang pagdurusa ng taong bayan sa epekto ng bagyo na paulit-ulit naman dumadaan sa ating bayan, inutil yan. Sibakin sa pwesto. Karapatan ninyo yan. Correct. At lalong-lalo na kung yung inutil na presidente sa panahon ng bagyo ay siya pang magbebenta ng soberenya, teritoryo at tanging yaman ng bayan sa mga dayuhan, mas malaking dahilan yan para tsugiin ang ganyang leader. Again, kapangyarihan nyo yan bilang soberenyang mamamayang Pilipino. Huwag ninyong pabayaang nakawin sa inyo ang inyong karapatan na maging soberenya sa bansang Pilipinas. Okay, so yan po grabe, daming palpak ng Marcos administration. So, at the end of the day, we are still hoping na maganda ang magiging epekto right after dito sa meeting nila ni Trump and
Bongbong Marcos. Sana naman, no? Marcos, huwag kang masyadong sunod-sunuran. Yung asawa mo hindi ka na nga sinamahan eh. Bakit kaya? Okay? Punta tayo sa next topic natin, okay? Dito, nakapagtataka for the first time siguro ito natapos na yung 3 termino niya, meaning 3 years, 3 years, 3 years, 9 years lahat. Si Yeda Romualdez. Ngayon, for the 4th time, maging congresswoman pa rin. Ano ba ito? Kinampihan na talaga ng Comelec. Comelec, ano ba? Halik sa puwet na ba kayo dito sa mga Romualdez at mga Marcos? George Garcia, anong nangyari? Ito, Ted Filon, pasok. Gusto ko lang malinawan na may isa kasing medyo mainit na issue na ito pong Actually, dalawa sila. Si Ted Filon mamaya, papasok yan. po ni Digog Party List Representative na dating Congresswoman Correct. si Representative Yeda Marie Romualdez bilang kinatawan doon sa 3rd seat ng Tingog Party List. Pwede po bang pakipaliwanag muna, Chairman, paano po ba nangyari yan? Kasi ang dami... Kasi, i-explain ko muna para maiintindihan nyo ang kanilang pinag-usapan. Alam naman natin na ang isang congresswoman o congressman, 3 term lang yan. In every term, 3 years, 3 years, 3 years. Yan ang cap ng pagiging congressman o congresswoman. 9 years lang kapag lagi kang mananalo. Ngayon, itong si Yeda Romualdez, natapos na niya ang pangatlong termino. She already served 9 years sa kanilang probinsya. Ngayon, nagtataka ang taong bayan, bakit merong 4th term nakapasok siya? Heto lang naman ang nangyari. Kung matatandaan natin, ang Tingog Party List, produkto pa rin ito ng mga Romualdez. Kasi itong si Yeda Romualdez ay hindi na makatakbo ng congresswoman kasi tapos na nga yung term niya. Pang-anim na, imagine this one pang-anim na nominee siya sa kanilang partido na Tingog Party List. So syempre, nanalo ang Tingog Party List. So kung nanalo ang Tingog Party List, 3 ang magiging congressman o congresswoman sa kanilang 3 ang kasi 6 yun 3 ang magiging congresswoman, congressman sa kanila. Kung babae ba yun o lalaki, 3 ang kukunin sa isang partido. Ang si Yeda pang-6, no? 3rd nominee. So syempre, third nominee, 6 nominee. Ang nangyari, bakit nakapasok siya bilang congresswoman? Kasi 3. Ito yung 3 nakapasok na 1st, 2nd, 3rd nominee ng Tingog Party List. Itong pangatlo, nag-resign. Okay? Nag-resign siya for personal reason. Personal reason raw. Ano kaya? Bakit kaya, no? Talagang pina-resign. Hindi ko lang alam. So meaning, eventually, kung mag-resign si 3rd nominee, papasok si 4th nominee. Okay? Ngayon, ang reason ng Tingog Party List, ito raw si 4th nominee at itong si 5th nominee ay nagkaroon raw ng votation sa kanilang nagkaroon raw silang parang election sa kanilang partido na naging vice president at president yung dalawa. Okay? Na kinakailangan nilang magserbisyo sa kanilang partido. Di ba? So out na naman. Itong dalawa, si 5th nominee, si 4th nominee at si 5th nominee, ayaw mag-congressman o congresswoman. Ayaw nila.
Itong isa, personal reason. So, dalawa. So, kailangan ng tatlo. Sino ang ika-anim? Si Yeda Romualdez. Ayan. Nakapasok pa. Di ba? Kaya, itong News 5 ngayon, tinanong, kung ikaw ba naman, nominee ka, talaga ba pipiliin mo? Kung ikaw nominee ka, pipiliin mo talagang maging congressman ka o maging congresswoman ka, di ba? Pero they choose na parang gusto lang nila na mapalitan sila ni Yeda Romualdez. Ang tanong dito, legal ba ito o illegal ba ito sa ating konstitusyon? Sabi rin naman ni Garcia, may bago na silang batas. Ito panoorin nyo. Po nilang nominees, tas may mga nag-resign. Paano po yung naging desisyon ng Ako, ang point ko dito ganito po kagahaman sa kapangyarihan ito mga Romualdez na ito. COMELEC dyan? Una po, Ma'am Ruth, nagbago tayo ng pulisiya nung itong nakaraan. Nagbago na sila ng polisiya. Nagbago na sila. Binago nila ang kanilang pulisiya para lang makapasok si Yeda Romualdez. Di ba ang galing? Pero yung Duterte Youth Party List, pinag-itripan, pinag-initan. Lamang dahil doon sa naging desisyon ng Korte Suprema doon sa kaso ng Guanzon versus COMELEC. Dati-rati po, Ma'am Ruth, Sir Ted, 5 lang ang pinapasubmit ng COMELEC ng nominees. Ang nangyayari po kasi, after the election, kalimitan, lalo't nanalo yung party list, nagre-resign yung lahat at pagkatapos nagsasubmit ng panibagong 5 na mga nominees. So para po mapigilan yan, ang ginawa po natin, kahit walang legislation, nagpasubmit lang po tayo ng 10 na nominees at ang sabi po natin, kung sakasakaling may magre-resign sa 10, hindi po kami papayag na magkakaroon ng palitan sa 10 na yan sapagkat yung pong 10 ay permanent na nalisa. Maliban na lang kung yung pong nawala ay Actually, duda ako rito nilusutan nila ang batas. Itong Tingog Party List. namatay o na-disqualify, in which case papayagan namin yung palitan para po mapigilan yung nangyayari noong nakaraan. Remember po, Ma'am Ruth, Sir Ted, yung po lang ang pwede namin gawin base sa aming pag-aaral kasi hindi namin pwedeng baguhin kung ano yung umiiral na batas. Ngayon po, yung naturang party list, nagsubmit po sila ng 10. Tama po, yung pong former Congresswoman Yeda Romualdez ay number 6 sa kanilang listahan. Number 6 nga Yung pong number 3 ay Calatrava, kung hindi tayo nagkakamali. Si number 3, personal reason. Tapos yung number 4 at number 5, nagkaroon po sila nung tinatawag na assembly na naghalal po sila ng mga bagong officers. Nag-election nga, officers. Yung pong number 4 at Di number ba? Something fishy, Radya. Something fishy pa rin, no? Sa akin. Para lang talaga makapasok si Romualdez Magkano kayang kaching. Hindi, wala namang ganun. Hindi natin alam. Hindi natin huhusgahan. Pero, baka may kaching. Di ba? Baka lang. number 5 ay nahalal bilang Executive Vice President at yung number 5 naman ay nahalal bilang Vice President. And therefore, nakalagay po sa kanilang Constitution and Bylaws na kapag ka nahalal bilang opisyal, hindi pwede maging nominado bilang nominee ng party list yung naturang mga opisyal ng kanilang party list. Yun naman pong number 3 ay nag-resign naman po. Kung kaya po yung number 6 ay kinakailangan tumaas as number 3. Take note, wala po itong substitution, wala pong nagbago doon sa listahan ng 10, kundi yung pong number 6. So, kailangan si number 6 tumaas maging pangatlo para makapasok. Tapos babaguhin namin ang aming rules. Grabe, no? Isa bagay, sila yung may kapangyarihan so they can do what they want, di ba? Wala tayong magawa dyan. Sila yung gobyerno. Wala tayong magawa. Ay tataas. Kaagad po kami nakatanggap ng sulat o ng liham mula sa Secretary General ng House. Imagine that one, no? Nanalo ka ng 3 termino, Kung gaano ka kagahaman sa kapangyarihan, pumasok ka talaga for the 4th time. House of Representatives. At tinatanong sa Kahit ako kung ako si Yeda,
Mahiya-hiya ka naman. 'Di ba? What will people think sa iyo? Talagang pumasok ka dahil gusto mo Ay naku, busog na nga kayo eh. Namin dahil nag-resign po yung number 3 ng naturang party list na nakakuha ng 3 seats. Tinatanong kami kung sino po yung sumunod na base sa ranking at binigay po namin yung pangalan nung number Pasok sa ranking. Pasok sa top 3. Si Yeda. 6 dahil nga po yung 3 ay nag-resign at yung 4 at 5 naman ay nahalal bilang opisyal. Imagine na to kung ito ba ay coincident? Yung isa, personal reason. Yung dalawa, nahalal. Pasok si Yeda. Sino si Yeda? Ang tanong, si Yeda Romualdez lang naman ay asawa ni Martin Romualdez. Kanilang party list. Wow. So siguro, Ruth, ito magandang tanong kay Chairman dito. Okay. Eto, sunog ka ngayon, Garcia, ha? Dito kay Ted Filon, ha? Sunog ka ngayon. Nung una, 5 ang nominees. Sabi ho ninyo, para mas maging maayos at hindi maabuso yung nagre-resign yung 5, yung 4, etc., ginawang 10. So practically po, walang effect yung ginawa nating 10. Kasi Correct. nangyari pa rin po ito, Chairman. Lumalabas po, Sir Ted, may effect naman, pero ang point is doon pa rin kinuha yung pumalit sa number 3 doon sa 10 na sinabit nila. Sablay tang Comelec na ito. Sablay talaga. Ay, nako. Pero doon po sa nabakanting 4 ngayon, wala po silang sinasabot sa amin na dagdag dahil hindi po namin tatanggapin kung sakasakali dahil resignation po yon at hindi po death or disqualification. Pakiulit po, Chairman, wala kayong tinatanggap ka ninyo. Chairman, please. Ano po? Wala po kaming, hindi po sila makakapagpalit ng Klaruhin mo ha kung anong tinatanggap mo. Klaruhin mo yan. dagdag na 10. Kasi kung may papalit po na 10, Sir Ted, yan pong papalit ay magiging number 4, 5, up to 10. Kasi nga po ay yung pong number 7 pala nagtataas din. So yung bakante nilang 4 ay hindi po kami tatanggap ng dagdag na 4 sapagkat hindi naman po namatay o na-disqualify yung 4 kung hindi nag-resign at yung iba na-elect at yung iba nag-assume. So parang yung po yung effectiveness ng 10 namin. Opo, pero Chairman, again, ito po regardless kung sino ang involved dito sa pangyayaring ito, po. Kasi Chairman, Actually, itong pagtatanong ni Ted Filon is very fair, no? Regardless of sino yan, si Yeda ba yan, sino, wala tayo dito. Ang pag-usapan natin ang batas, okay? merong pong 3 seats ang tingog. Okay. Ngayon, yung pangatlo kaninyo ay nag-resign. Nag-resign po, personal reason. Sir Okay, Ted. nag-resign. Okay. So, yung pangatlo na iyan, dapat ang papalit yung pang-4 at saka yung pang-5. Kumbaga yan, yung pang-4 o kaya yung pang-5. Pang-6 po itong Yes, sir. uupo sa pang-4 na consecutive term. Alright, so yung pong pangatlo na iyan na nag-resign, assuming po na nag-resign siya talaga, for personal reason, papalit yung pang-4. Pero yung pang-4 at saka pang-5 kaninyo, hindi makakaupo kasi sa kanilang bylaws, nag-eleksyon sila. At nahalal na presidente at saka vice-presidente. No, mas pinili pa nilang mahalal sa kanilang partido, ha? Ayaw nilang ma-congressman o ma-congresswoman, di ba? Nakapagtataka. Tama ba? Executive Vice President. Opo. Opo, Sige, Executive okay. Vice President at saka Vice President. So, kailan daw sila nag-eleksyon, Chairman? Nung nakaraang buwan lang po, Sir Ted, base po sa mga dokumento na sinabit Okay. po sa aming law department. Kapag ho ba ganyan, ang COMELEC po, tatanggapin na lang yan. Wala na ho kayong gagawin pang mga hearing o anumang. Kasi, Correct. Dapat imbestigahan nyo. Diba? Yan ang pinakauna. Dapat imbestigahan nyo. Kasi po, hindi po maganda sa mata ng taong bayan ito. Chairman, I mean, with all due respect, sa lahat, sa pagiging presidente nung partido o vice-presidente at pag-upo bilang congresswoman o congressman,
Hindi mo na kinakailangan maging matalinong tao, di ba? Na Correct. syempre, mas pabor sa'yo, maging congressman ka, di ba? Oo. Ganun ho ba yun? I mean, tinanggap na lang ho natin yun na wala na hong pag-question pa sa mga taong ito na para namang sa iba, ang hirap paniwalaan, Correct. Chairman, na ano ho ito, hindi planado itong gantong mga pangyayari para po makabalik ang isa pong pang-apat na yung term niya sa Congress. Maaaring tama po kayo, Sir Ted. Kaya lang po ang pinagbasihan po namin, madami na po kasing kaso. Ang pinaka-latest po na kaso, Sir Ted, ay yung magsasaka party list versus Villamin, na kung saan ang sinabi sa amin po ng Korte Suprema ay hindi naman kinakailangan magkaroon pa ng mga hearing, ibabase lang po sa dokumento, lalo na dun sa pinaka-constitution and bylaws nung mismong party list. So, matagal na po nila sinasabi, kahit yung senior citizens dati, Sir Ted, na dapat ang pagbabasihan lagi ay yung mismong bylaws ng organisasyon ng party list at yun po ang pinaka-basis na lang ng Commission on Elections. So kaya po talagang napilitan na lang kami na sundin kung ano yung constitution and bylaws nila at tanggapin yung representasyon mismo ng party list na yan tungkol sa pagkakahalal nung kanilang dalawa na nominees, yung number 3 at saka number 4 at saka number 5. Okay, so ako comment ko dyan. Kung ikaw na congressman o congresswoman ay alam mo na you have been serving sa iyong probinsya for almost 9 years, 3 termino, at alam mong na nakasaad yan sa ating konstitusyon o batas natin na 3 term lang. Ang sa akin lang naman ni Yeda Romualdez, delikadesa lang, di ba? Kasi imagine, yung House Speaker dyan, si Martin Romualdez. At ikaw rin, congressman ka dyan, di ba? May issue na nga na tungkol sa dynasty. Tapos heto ngayon, ikaw, natapos na yung 3 termino mo, 3 term, yes, tapos nilusutan mo pa yung batas sa ganitong pamamaraan. Diba? So what's my point? My point is, hindi talaga siya maganda tingnan sa mata ng taong bayan. Nagmumukha kang greedy sa kapangyarihan. Okay? Hindi ko alam kung ano ang kung i-analyze mo ba, ano ba ang nasa posisyon na yan? Ano bang nakukuha nyo? Bakit atat na atat kayo at halos ayaw nyong bitawan yung pwesto na yan? Dahil pang-apat na yan eh. Di ba? So, tama ba kami sa aming mga hinala na itong mga lahi ni Marcos? Kasi kung tutuusin, si Marcos Sr., he is been serving almost 20 years o 20 years plus sa pagiging presidente ng ating bansa. At yan nga ay ikinatakot ng iba, kagaya ni Rowena Guanzon, Attorney Rowena Guanzon, na yung mga Marcos na yan, may ugali yan na ayaw umalis sa pwesto. Tapos, heto ngayon, practicing this kind of political issue, natapos na yung termino mo pero pilit pa rin ninyong ipinapasok itong congresswoman na ito, regardless of who you are a Romualdez or not. Hindi po siya maganda. So, kaya nga, hindi nyo maiiwasan, meron talagang mag-criticize sa inyo na kayo po ay talagang mga buwaya kayo. Sa ganitong moves ninyo, nakakahiya, di ba? Kapal talaga. Ang kakapal talaga ng mukha. Ayaw umalis. Kasi po, dapat nga, Madam, ikaw tapos na yung termino mo, sana ang gagawin mo, you cannot wait for 3 years. Pwede ka naman babalik after 3 years eh. Hindi na ka talaga makapag-antay.
busog na kayo eh. You've been serving almost 9 years already. 9 years. So, bigyan mo naman yung sarili mo, mamahinga ka man sana ng 3 taon. Ang ginawa mo, imbis magpahinga ka, talagang kinain mo pa talaga yung after, yung sa susunod na 3 taon. Diba? Ganyan. Buhaya kayo. Buhaya. Kinain na lahat. Tama talaga yung mga kritisismo ng mga tao na kayo yung mga buhaya. Diba? So, that's the reality. Yan po ang realidad ng ating bansa ngayon. Basta Romualdez, tatak buhaya. Pasensya na ha, pero wala talaga. Talagang magkikriticize ka sa ginagawa nila. Eh. So, kayo mga audience ko dito sa Don Mar TV ha, libre kayong mag-comment, mag-react dito sa issue na ito, no? Anong masasabi nyo? Tama lang ba ito? Ha? Usap-usap tayo sa comment section, ha? Labas nyo yung mga argumento nyo dyan. Okay? So, guys, don't forget i-like at saka i-share itong video na ito para marami po ang makakita. Okay? Ma-share ito sa malawak na audience. And guys, libre lang talaga ang mag-subscribe sa Don Mar TV. I-subscribe nyo na para lagi kayong updated dito sa ating mga balita. Okay? Dito lang yan sa Don Mar TV. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. At mabuhay ang Pilipinas. And as what VP Sara said, God save the Philippines. Bye-bye.